Straight to the point. Ay, makakausap natin ngayon si Senator Riza Ontiveros. Magandang umaga po, Senator Ontiveros. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa DZXL News 558. Ma'am? Yes. Opo, good morning din, Sir Aljo. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa DZXL. Opo, Senator, binira po kayo ni ni Partido Demokratiko Pilipino spokesman Attorney Topacio. Binira ho kayo na para sabi niya prima donna daw. After na binatikos niyo po yung impeachment court na si attorney spokesman ito, Attorney Reginald Tonggol. Opo, tungkol po ito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na sinasabing hindi pwede mag-convene. Sabi ni Attorney Tonggol kasi hindi pwede mag-convene until the 20th Congress formally opens on July 28. Opo, sinabi niya po, yung mga Senator Judges oaths, dapat yan gawin before the Senate President was not yet been chosen. Ano po reaksyon niyo, ma'am? Well, nagulat din ako na sinagot pa ako, isang senator judge, ng spokesman ng impeachment trial court tungkol sa isang mere administrative matter. Dahil nakalagay naman, Sir Aljo, sa rules ng Senado sa impeachment na pagkatapos manumpa yung mga senator judges sa harap ng presiding officer, those who are present, ay manunumpa din sa kanya yung ibang mga senador as they arrive. So, di ba, napaka-common sense lang na dahil may 12 bagong senador na manumpa na rin sila bilang senator judges. Actually, in point of fact, naka-convene na ang court. Okay. Oo, ongoing nga ang trial kasi nag-submit ng formal answer ad cautelam si VP Duterte, nag-submit ng reply doon yung prosecutors at pareho within the timetable na ibinibigay ng rules ng impeachment. So kumbaga, yung trial na ito ay alive at saka ongoing at in session na yung korte. Kaya hindi ko maintindihan yung bakit pwede lang mangyari yan pag nakakonvene. And in fact, nakapag-announce na nga yung presiding officer na mag-uupo kami ulit bilang korte sa July 29. Kaya pinaalalahanan ko lang yung aming spokesperson na bilang spokesperson ng impeachment trial court, dapat nagsasalita siya para sa buong korte at hindi unilaterally para sa sarili lamang niya. Saka yun na nga, nakakapagtaka pagsasabihan ng isang senator judge sa isang administrative matter. As for yung sinabi ni Attorney Topacio, again, wow parang yung sinagot ko dun sa isa na sinabing, crybaby daw ako, spoiled brat. Ito, prima donna. Nako ewan ko lang kung sinong prima donna dyan. Silinawin lang natin, na-acquire na po jurisdiction talaga kasi yung mga hirit po ng sa kabila walang jurisdiction dyan ang impeachment court, hindi matutuloy yan. Oo, madidismiss lang din yung impeachment na yan versus Sara Duterte, ma'am. Opo, Senator. Yung mayroon ng motion to dismiss dun sa loob nung answer ni VP. Pero i-appreciate pa namin mga senator judges yan. Tsaka hindi naman dapat i-dismiss lamang ang isang complaint nang hindi pa nga namin bilang korte naririnig yung mga ebidensya at napapakinggan yung mga witnesses. Kung may plano yung iba, kahit sinong panig naman pwedeng mag-file ng anumang pleading and yun na nga, i-consider namin mga senator judges. But yun yung point, Sir Aljo. Kailangan mapapakinggan namin yon at mapag-uusapan ng sama-sama para sama-samang magdesisyon. At yung puntong iyon ay narinig na namin lahat para kami makapagdesisyon sa pamamagitan ng boto kung convict ba o acquit ba. And due process requires pakinggan muna namin lahat bago di ba, due process both sa impeached official at due process dun sa nag-prosecute ng complaint. Higit sa lahat, due process sa publiko na may karapatan, marinig. Ano ba ang
nitong napaka-importanting prosesong ito. Opo, kasi inaabangan din ng mga kababayan natin na marami tayong mga netizens na maririnig kung paano talaga ilalatag ang mga ebidensya. Yes, kasi i-broadcast ito eh. Kailan ho talaga magkakaganon ng ganyang klaseng senaryo, Senator Riza, dito sa impeachment ni VP Sara? Opo, at least pag nagpatuloy na sa July 29, siguro yung isang pag-uusapan ng Senator Judges sa pamumuno ng presiding officer ay yung trial calendar. So, wala pa kaming isang article of impeachment na napakinggan, ebidensya at witnesses doon. So, hindi pa namin matansya ganong katagal ba tatagal ito. Basta ang alam ko lang, ang utos ng konstitusyon, proceed to trial forthwith. So ngayon yon ongoing. So kailangan naming malaman muna ano ba yung magiging laman ng trabaho namin, yung mga ebidensya, yung mga witnesses, bago namin matansya ganong katagal ba o kaiksi ang kailangan namin para gawin yung aming trabaho. Opo, okay. May nabasa din akong balita kanina, ma'am. Pink, yellow must consolidate for 2028. Ano pong ibig sabihin po nito, ma'am? Well, ano yun? Ang sinasabi ko sa mga kasama at kaalyado ngayon pagkatapos ng midterm elections, nitong unang mga 9 na buwan pagkatapos ng eleksyon, mag-prioritize tayo ng pagkakaisa sa hanay natin, di ba? So, sino mang mga sumuporta sa Kikobam, sa Akbayan, sa ML at iba pa, magkaisa tayo. Pangarap ko, Sir Aljo, magpatuloy kami mag-organisa, mag-educate sa aming mga sarili at kasama ng ating kababayan at kumilos, no, mag-mobilize kanya-kanya, parallel at sama-sama din bilang paghahanda, bilang palakas para sa mga susunod pang mga eleksyon, 2028, 2034, 2040, and so on. So yun. So, and actually, maganda po yung sinabi ng Federation of Free Workers. Hindi lang yung mga dilaw, hindi lang yung mga pink. Pinaalala nila at sang-ayon ako, kailangan ang oposisyon ay kasama yung mga kilusan ng mga batayang sektor. So yung sektor paggawa, at lahat pa po na talagang kumikilo or nag-organisa at nagsasalita para sa at kasama ng ating mga kababayan on the ground. Are you willing to lead the opposition slate as presidential candidate in 2028, ma'am? Naitanong na rin sa inyo siguro ito? Na nga eh. At nasabi ko na rin po na hinihiling ko sa lahat ng mga kasama kong leader sa oposisyon na maging bukas at maging handa sa anumang tungkulin na mapagkakasunduan sana namin ng sama-sama tungkol sa pangarap ko pinakamalakas na slate na kaya naming buuin mula sa oposisyon para lumaban at manalo sa 2028. Paano po ninyo talaga may papaliwanag din and to defend ito pong move ninyo na kayo po'y lumapit sa NBI para imbestigahan ito pong mga Duterte diehard supporter ng mga vloggers na di umano'y nagpakalat ng mga disinformation against you sa social media saying na parang ito ba sila nag-cross na ng linya? Ika nga kasi sinasabi nila ito'y pamamaraan para kami patahimikin in line sa aming pong freedom of expression and freedom of the press. Reaksyon niyo po doon. Alam niyo, Sir Aljo, isa po ako sa mga nagtataguyod talaga at kapag kailangan dumedepensa sa freedoms of expression and of the press. And at the same time, palagay ko paglabag na dyan ang ginawa nitong mga vloggers na ito. Kaya ako humingi ng, inireklamo ko sila sa NBI at hininging imbestigahan itong pagmumudmod at pagdadagdag pa nila dyan sa mga video na inilabas sa bagong namin fake news channel na nagngangalang Pagtanggol Valiente, kung saan binabaliktad nga ni Michael Maurilio yung mga pagtestigo niya sa amin sa Senado. Para sa akin yung
mga pagiging vlogger ay may kasamang responsibilidad na hindi nagkakalat o nagdadagdag pa sa fake news na umaatake at nilalagay sa panganib. Hindi lang ako Opo. but this time, ito po yung sabi ko, sumosobra na sila. Nilagay nila sa panganib yung mga witnesses pa naming iba dyan sa investigasyon. Pati yung mga staff ko at pamilya nila. No? At pati yung Senado ay binastos nila sa kanilang ginagawa. So at dahil hindi na namin kayang investigahan pa yung mga kagagawa nila at pati yung pagsisinungaling ni Michael Maurilio at kung sino ang grupong nasa likod nito, kaya po ako nagreklamo at humingi ng tulong sa investigasyon sa NBI. Okay, so may mga panawagan talaga sila na free speech, sinasabi nilang dapat protektahan ang kanilang karapatan at masiguro na magkaroon ng mga open discussions daw on matters of public interest. Hearings nga, open discussion. Nagtestigo doon si Michael Maurilio at mga higit 100 pa. So kasabay nung pagbaliktad ni Michael Maurilio na kailangan niyang paliwanag ba't siya nagsisinungaling, pero hinihiling ko rin na ma-rescue siya kung talagang kinidnap siya at bihag ngayon ng KOJC dyan sa Glory Mountain. Yung lahat, yung karapatan ng bawat tao ay dapat madepensahan at kailangan responsableng ine-exercise yung mga kapangyarihan nila. Yung mga vlogger na ito, napaka makapangyarihan. And by the way, Sir Aljo, siyam na taon kong dinanas yung ganyang mga fake news attacks. Pero ngayon lang talagang sabi ko, sobra na talaga ito. They have crossed the line talaga. Kasi hindi lang ako, pati witnesses, no, na takot na noon ay nilagay nila sa lalong malaking panganib ngayon. Pati witnesses, pati staff ko, in-attack nila. Hindi pwede. Hindi ako papayag dyan, Sir Aljo. Okay. Alright, dito naman tayo sa mga bills na inyo pong inihain ngayong 20th Congress. Ma'am, ano pong mga pinaka-importante nun that kailangan na maging batas kagad? Nako, sana lahat kasi yung iba dito ay refiled na. Pero halimbawa, excited po akong isulong ulit yung mga panukala para sa ating mga manggagawa, para sa senior citizens, para sa kabataan. Halimbawa po yung legislated minimum wage increase bill. Tapos yung universal social pension para sa mga senior citizens. At pati yung aming power bill, protection for online workers, entrepreneurs, riders and raketeras bill. So, meron na po kaming unang naihain na 10 priority bills nitong nakaraang linggo and every week magpa-file at refile pa kami ng mga panukalang batas namin. Okay. May mga panawagan nga itong mga concerned din ako dito, online gambling platforms na ini-endorso pa ng mga influencer talamak na ho. Ano masasabi niyo doon? Nako, nagda-draft po kami. Nag-draft po kami ng bill para i-regulate mahigpit yung online gambling. Higit mga 100 ng importanteng probisyon tungkol dyan. At pagka-file namin, i-anunsyo ko po kaagad iyan. Yung, hindi lang yung bill number, pero yung mga importanteng probisyon sa loob niyan. Lalo na kaugnay ng access ng online gambling na yan sa mga e-wallets at saka super apps natin na grabe, sobrang geometrically nagpaparami ng vulnerability ng ating populasyon sa online gambling. Ano ko yung papalakad dito? Siguro mga remnants ito ng mga pogo nako, actually, Sir Aljo, at yung isang patunay sa teoryang iyan, which I share, ay yung lumabas na yung mga dating nagtatrabaho sa Pogo, whether yung mga na-rescue or kahit yung mga dapat pinadideport na, nagpa-pop up po sila sa mga pag-aresto sa suspected crimes ng scamming operation. So
So kita natin hindi pa tapos ang problema natin sa POGOs. Ang POGO ay nandito pa at talagang kailangan ituloy at paigtingin pa ng ating mga law enforcers yung pag-enforce talaga ng ban na inanunsyo nung SONA at sa isang executive order ng Malacanang. At sana hanggat maaga, pirmahan na rin bilang batas ni Presidente yung ipinasa naming anti-POGO law, no, sa pangunguna ni Sen. Sherwin. Pati mga influencers dito mananagot din na Ay, nag-iendorso? Yes, well, kung may mga influencers, no, na nagsumuporta, nagpalaganap lalo ng POGOs. We're talking about online gambling, right? Online gambling, yes, ma'am. Opo. Kung sino mang personalities, no, whether influencers man yan or yung binanggit yung celebrities, hindi parusa yung tinitignan ng panukalang batas, pero yung limitasyon talaga dahil mahigpit na regulasyon ang kailangan at ang gusto naming mangyari dito sa online gambling. Opo. Ma'am, may nagtatanong dito, reaksyon nyo daw sa hindi mo napagtanggap ng mga guarantee letter ayon sa Private Hospital Association of the Philippines dahil sa laki ng utang daw ng Health Department? Okay. Well, yun po ay actually konektado sa pagsasaayos natin ng operations ng PhilHealth, no, yung pag-reimburse halimbawa sa mga ospital kasama na yung private hospitals. Pero yung guarantee letters, no, ay mahalagang instrumentong pangkalusugan na inaasahan ng ating mga kababayan pandagdag sa coverage ng PhilHealth at pandagdag sa kakayahan nila mag-copay, no, sa mga dagdag pang gastos para sa kalusugan. So sana hindi po tumagal itong sitwasyon dahil yung GL na yan ay importanteng tulong sa ating mga kababayan. Yung problema sa GL, Sir Aljo, ay mas tuwing simula ng taon kasi nagre-renew ang DOH ng mga memoranda of understanding nila sa ospital. Pero by now, dapat ayos na yung sistemang iyon. So kung yung problema ay nagmumula sa utang ng PhilHealth sa mga ospital, well, patuloy po naming tinatrabaho iyan para maayos. Pero higit sa lahat, sana alang-alang sa ating mga kababayan ay patuloy at hanggat maaga ma-honor ulit yung mga guarantee letters nila. Okay, maraming salamat po, Senator Risa Ontiveros. Good morning. Thank you po. Good morning! Si Aljo Bentijo.